So yun na nga, nagbabalik. Ito na nga yung comeback episode ng The Red Door Podcast. Anong season na ba tayo ngayon? Season finale. Hindi, biro lang. After ng umabot ba ng taon, bago ulit ako nagpakita? Siguro, oo, siguro. Alam ko, syempre, madami ding nag-aantay nitong episode na to. Pero for formality, season 3 na to, di ba? Season 3. Season 3 talaga siya. And then episode 1 na rin, and welcome sa final episode. Season finale. Pero, ayun nga. So, I'm sure happy lahat dahil andito na ulit si Tito James. Ayun, so balik lang tayo sa dati kung paano. Meron ka bang gustong sabihin, James? Before tayo mag-start sa wala naman, ayun. Wala, ayun. Kung hinanap nila ako, hinanap ko rin sila. So, the feeling is mutual. Naghanapan. Naghanapan lang din. So, alam ko madami sa inyo nag-aantay nito. So, kasi ang daming, napansin ko parang madami pang naghahanap ng mga horror stories online. Mm-hmm. Yung iba kasi ata ginagawang pampatulog eh. Hindi ko alam kung ma-offend ba ako o ano ba, ginagawa nyo ba pampatulog kasi intro pa lang, hinihikab na ba kayo? Or ginagawa nyo lang pampatulog kasi, nag-gets ko rin yun. Sabi ko, may mga nababasa kasi ako na comments or may mga naririnig akong feedback galing sa ibang tao. Sabi daw nila, parang ang sarap po pakinggan ng nyo, ganyan, nakakatulog ako every time. Tapos sabi ko, ano ba yun, ma-offend ba ako? Hindi. Tapos yun pala, kasi nga di ba nung mga bata tayo, tsaka kahit sa mga pelikula, di ba? Ang daming nating nakikitang eksena na yung mga bata, gusto nila, binabasahan sila ng bedtime story para makatulog. So ginagawa tayong bedtime story, diretso nightmare. Sa true, ginagawa. Oo, ginagawa tayong ganun, di ba? Pero sa mga pelikula, napapansin mo, walang bedtime story na natatapos ng gising pa yung bata. Oo. laging tulog na. So, uulit at uulit lang. Hindi nila malalaman kasi yung ending. Lagi sila nakakatulog. So kayo, yan, kasi mas madami nagre-replay. Tama. So kayo, tapusin nyo. Oo, tapusin nyo. Tsaka syempre, matagal nyo na inaantay ito eh. So, without further ado, sige. Since matagal nang hindi nagkukwento si Tito James dito, hayaan natin siyang mag-umpisa. Sige, ako meron ko bang naka-prepare dyan? Oo. Meron ako ditong well, actually, feeling ko yung iba sa inyo, narinig nyo na tong story before. Kasi kinuha ko tong story na to sa Spookify. Spookify hindi Spookify. Iba yun. Baka may ang basa nyo Spookify. Iba yun. Well, actually, nakausap ko naman yung admin ng page and nagpaalam naman ako sa kanya kung pwede ba nating i-share yung mga story na na-feature doon. Sabi niya naman, okay lang sa kanya. Kasi hindi naman daw sa kanya yung story. Pero at least, diba, nabanggit mo na Spookify galing. Oo. Yun nga lang daw. Dapat mabanggit nga daw. Kaya kaunting plug lang. Kung mahilig kayo sa mga horror stories na binabasa, hanapin nyo sa Blue Up. Saan na Blue Up? Hanapin nyo sa Facebook. Yung Spookify na page. Ayan. Pero kung gusto nyong pinapakinggan yung horror story, huwag kayong maghanap ng iba. Dito kayo sa Red. Diba? Huwag kayong maghanap ng iba. Tama. Hindi ko alam. Ano ba? Okay ba yung audio ko? Hindi naman naririnig yung electric fan ko. Okay naman. Sa akin ba? Rinig? Kasi nasa tabi ko lang. Okay. Ang init ng suot ko eh. Hindi ko pwedeng patayin yung electric fan eh. Ang ganda ng suot mo. Chucky? Chucky, chocolate body. Inayos ko yung suot ko kasi comeback episode to eh. Pero yun na nga, seryoso na nga tayo. Set natin yung mood. So, yung story na babasahin ko para sa inyo ay may title na Purinaria. Ano ba yung Purinaria, Paps? Funeraria. Dito, di ba dito yung kapag halimbawa namatay, dyan dinadala muna. Tama ba ako? Funeraria yun, di ba? Hindi ko nga, habang tinatanong ko sa'yo, bigla tuloy akong napaisip din kung ano bang pinakaiba ng morgue sa Purinaria. Feeling ko, ang morgue, dun muna, bago sa Purinaria. Di ba? Kasi ang Purinaria funeral services, parang ganon, di ba? So, ibig sabihin dun na binuburol, no? Dun na binibihisan. Sa morgue, dun pa lang ata, tinatanggalan ng... nililinis. Nililinis. Parang gano'n. Nilalagyan ng formalin. So, since galing nga ito sa Spookify, ito na yung story. Sabi, hi, Spookify readers. Share ko lang itong karanasan ko dito sa lugar namin.
Bale, dito ako nakatira sa probinsya na kung saan hindi ko pwedeng sabihin yung name ng lugar. Okay? So, medyo may secretive to. Oo, parang confidential yung lugar. Pero parting Visayas po ito. Ay, may clue. So, Cebu. De, biro. Tago tuloy. Tago po itong istorya na to dahil pinakiusapan po kami ng nakakataas na hanggat maaari, wag nang ilabas ang nangyari. Pero since 2016 pa ito naganap, so tingin ko pwede na ito ibahagi sa mga mambabasa or nagbabasa or nakikinig. So, dito na nga po nagsisimula. Okay. So, wag lang sanang mapanood nung kapitan nyo or mayor nyo, kung sino man yung nakakataas or baka hari yung taga-Biringan pala yun, no? Tong story na to kasi malalagot ka talaga. Hindi na lang kita credits para safe ka. Nakatira kami malapit sa dam. So, tama kaya? Sa Iraq ba yan? Sa dam? Oo nga, sabi ni Ayos daw, bakit nabanggit si Saddam? So, nakatira kami malapit sa dam na kung saan pinagmamalaki ng lugar namin. Isa itong masasabing tourist spot sa lugar namin. Madalas ito pinupuntahan ng mga tagalabas sa lugar namin. Ngunit, kahit anong sobrang ganda nito, walang taon ang lumilipas na walang namamatay dito. Naalala mo, napag-usapan natin to before sa mga luma nating episode. Yung mga lugar na may alay. Oo, may alay, di ba? Laging sabi-sabihan sa mga, kunwari, taon-taon may kinukuha dyan, di ba? Parang may kota lagi. kung ano man yun na parang, lugar. Hindi pa tayo nakakakuha ngayon na kailan kaya mag-isip sa pagdalo yung mga dayo para makakuha na tayo. So, yun na nga. Minsan pa ay umaabot ng 8 katao ang nasasawi. Kadalasan 8? ang dami? 8? Pero 8 sa isang taon. Di ba? Yung iba nga mas madami pa di ba? Oo. Parang lang, buwan-buwan laging meron doon sa kanila. Well, anyway, sayo na nga, 8 katao nga daw ang nasasawi. Kadalasan ang dahilan ng pagkamatay nila ay nalulunod. Shocking, kasi dam tapos nalulunod. Grabe. Damn. Grabing revelation yun, no? Karamihan rin sa biktima ay mga dayo sa ibang lugar na namamasyal lamang sa amin. Ngunit, ang pinagtataka lamang namin ay sa tuwing may mamamatay, agad-agad itong nababalita sa lugar namin. Mabilis kumalat ang balita na agad-agad may lumalapit na purinarya upang mag-alok sa pamilyang namatayan. Sketchy. Noong taong 2016, halos 2 bata ang namatay at isang 14 years old na lalaki ang nakaligtas sa insidente. Nang tanungin ng mga barangay ang biktima, sinabi nito na bigla daw may nanghila sa paa nila at pilit silang nilulubog ng mga ito. Pero maswerte daw siya at nakakalas siya sa panghihila. Sabi ko na nga, parang nung habang binabasa ko pa lang yung yung first part, parang naiisip ko na Tsaka ayaw niya, di ba nabanggit niya nga na ayaw niya daw i-reveal yung story, ayaw niya daw ilabas. So, ibig sabihin may something. Dito na nagduda ang mga barangay at agad-agad na humingi ng tulong sa nakakataas. 2 buwan nag-imbestiga ang mga pulis dito sa lugar namin. Hanggang isang araw, paggising ko, ay tila ba maraming sasakyan ng pulis sa labas namin. At dito nakita namin na hinuli ng pulis ang mga tauhan sa purinarya malapit sa amin. 3 kalalakihan ang nadakip ng mga pulis. Nang tanungin namin ang ilang kapitbahay namin, sinabi na sila daw yung pumapatay sa dam namin. Nakitaan daw sila ng mga kagamitan na oxygen at mga pang-diving daw. Dito sila ang nanghihila sa mga bata at biktima. Ginagawa daw nila yon upang magkaroon ng kita ang purinarya nila. Nakakapangilabot na kwento ito para sa amin lalo na't hindi namin inaasahan na may ganun palang nangyayari. Sa ngayon, maayos at mapayapa na sa lugar namin. Wala na rin nababalitang namamatay sa mga dayo dito tuwing sila ay nag-swimming. Ngunit, isa pa rin itong kwento
na hindi malilimutan ng mga tao dito sa lugar namin. Dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbabasa. Sabihin ko pa ba yung pangalan? Sinend ni Des. So, yung mga nakakataas na nakakarinig, si Des ang nag-reveal dun sa sa kababalaghan sa lugar niyo. Pero alam mo, parang narinig ko yan dati. Siguro parang urban legend ba siya na matuturing? Hindi siya urban legend, Paps, kasi yung mga nagsisend kasi ng stories sa Spookify is mga totoong stories na alam nila. It's either na experience nila, pero madali mo kasing malalaman kapag ka work of fiction lang eh. May mga ilan sa Spookify eh. Pag nagbabasa ako, pag yung mga too good to be true. Ano na? Yung mga napaka-detalye masyado. Oo, kasi may mga narrative na unti-unti kong binuksan ng pinto. Oo, yun. Tsaka yung mga Elsa, tama na. Yung mga yung sa kwento, may mga pasingit ng mga Elsa, tama na. Parang mali ang mahalin si Satanas, layuan mo siya. Yung parang dagli ang kung kinuha. Oh, yun. At dali-daling lumingon si Satanas palayo. Habang nangingilid ang aking luha. Pag mga ganun, alam mo nang Wattpad. Writer na writer eh, no? Wattpad na tayo mga ganun eh. Ano yung sinasabi mo about dito? Parang narinig mo na. Sabi niya kanina Visayas, di ba? Ewan ko kasi narinig ko yung same na kwento na yan, pero sa Rizal. Alam mo kung saan yung tinutukoy ko eh. Wawa ba yung mga biktima doon? Wawa ba yung mga biktima? Kawawa. Oo, kawawa. Kawawa naman yung mga biktima doon. Yung mga nakikinig ngayon, I'm sure, gets nyo na kung saan yung tinutukoy ko. Pero narinig ko din yung same na kwento na yan, pero doon. So kaya kita tinanong eh, kung urban legend ba to? So, ibig sabihin, Paps, malaki yung chance na urban legend din to. No? Kasi, nag-iiba-iba yung details eh. Di ba? Oo. Pero yung same din. Ang sabi nila, meron daw mga... Yun nga, sinasabi nila na meron daw alay. Pero, nalaman nila na may punerarya nga daw na nag-hire ng mga divers. Divers nga eh. Divers sa kanila na parang manghihila. Tapos, nagsusuot lang daw ng pampabigat. Yung mga yon parang dun sila sa malalim. So, feeling ko mga yan, mga... Hindi, wala. Ano? May sasabihin sana ako eh na mga ethnicity ng Pilipino na matagal nakakainga sa ilalim ng tubig kasi ayoko pala baka kasi malay mo may makapanood magalit pa sa akin. Wala biro ko lang yun. Ang alam ko naman na kwento niyan hindi naman ganyan kababalagan pero common na daw lagi malapit sa mga talyer. Yung mga talyer? Yung mga nabubutas ng gulong. Di ba? Oo. Ano mo yung kwento na yan? Yung maglalagay ng mga ng pako. Oo, mga diba? Pako bubog sa daanan. Para nga naman kapag nabutas, doon na sa may pinakamalapit na talyer, di ba? Yun yung pinakamalulupit na salesman. Sabi kasi nila, di ba, in order para magkaroon ng business, kailangan mo gumawa ng need. So sila gumagawa sila ng need. Oo, di ba? Respect the hustle na lang. Kahit buhay na no? Respect mo, hustle niya yan eh. Naman, di ba? Napaka-hustle naman ang hustle mo. Kaya nga kaysa naman shoutout sa mga kabataan dyan. Anong ulam dyan? Anong ulam? Wala yun nga. Ayun. Ayun. Yung mga, kung familiar din kayo sa kwento na to, kung narinig nyo na to before, kung hindi man dun sa Visayas or hindi man sa mga kawawang lugar, comment nyo kung saan nyo to narinig. Kung narinig nyo man to sa ibang lugar para ma-check din namin. May masingit ko lang pala bago mo i-share yung story. Alam mo yung kwento ng namatay sa sleeping quarters sa mga BPO company? Sa sleeping quarters namatay. Hindi ko teka, nagulat ako. Sige, tuloy mo. Ano meron diyan? Kasi doon sa work ko dati. Ano na yun, yung kwento na yun? Kalat. Na yung kwento na yun na parang may isang agent daw, hinanap daw nung niya.
team leader niya kasi ang tagal daw hindi na daw ulit bumabalik. Tapos nakita patay na sa sleeping quarters. Akala ko sa amin talaga nangyari. Tapos nung one time na parang naka-live, hindi, nabanggit ko ata siya sa isang TikTok video ko or nabanggit ko siya sa live. Ang dami nag-comment na, hindi, may nabasa pala akong story din na kinukwento yun. Ang dami nag-comment. Iba-iba yung company na sinasabi. So, ibig sabihin, ano to, urban legend lang din na parang kiniklaim nila. Pero kasi mga ganun no? Yung mga nagpapasa-pasa na kwento, tapos nababago na. Tapos, na parang narinig lang, tapos aangkinin na. Hindi, sa ano yan? Sa ganitong company yan. Sa ganitong. Hindi, dito yan sa company namin Ano? Pero narinig ko yan before, kaya ako nagulat kasi narinig ko siya before sa company na pinagtatrabahuan ko. Tingnan mo? Pero hindi pa tayo pumasok sa isang company, di ba? Ibig sabihin, nakalat yung kwento niya. Diba? Pero ayun nga, yung sa akin, ang kwento naman, kakaiba to kasi yung company namin before, dito lang siya sa Cainta. BPO din siya. Tapos, ang weird kasi doon is, yung sleeping quarters, normally nasa labas ng production area yan, di ba? Wala parang talaga sa loob. Magtututot ka muna bago ka makalabas. Tutot is yung badge, di ba? Doon sa amin, sa work ko na yon dati, pagpasok mo ng production floor, nasa gitna yung sleeping quarters. Yung tipong, ang ginagawa ko nga nun minsan, kahit na 15 minutes na break ko lang, umiidlip ako. Malapit lang kasi. Malapit lang, oo. Tas, doon ako laging na, tawag na yung parang na OOB. Hindi naman, yung parang alam mo yung kahit na 15 minutes lang, nananaginip ka, tas ang dami mong napapanaginipan. Ba't ganun? Nangyayari din ba yan sa'yo? Kasi ako, pag natutulog ako dito sa bahay, hindi ako nananaginip. Pero every time na natutulog ako sa sleeping quarters sa amin, nananaginip ako. Tapos, kahit kaunting oras lang yung itinulog ko, nananaginip ako. Sige, tuloy mo muna yan. Ayun, ang dami ko napapanaginipan. Tapos, double deck yun Usually kasi double deck. Ay, nakain double deck na. Merong kwento doon na before daw, parang, ang ginagawa kasi nung iba doon is, may oras yan dapat Yung parang, kapag natulog ka dyan, may specific na time lang. Tapos, lalabas kayo kasi may mga maglilinis Diba, may parang regular hours ng cleaning ng loob ng sleeping quarters. Ayun, yung sleeping quarters na yon, since nasa loob nga siya ng production floor, tapos lagi siyang ginagamit, parang 24 hours may gumagamit. Yung ibang mga ahente dito, ginagawa, pinapasok na yung gamit doon. Tapos parang alam mo yon, yung parang nangungupahan na sila doon. Oo, tenant na. Tenant. Tapos minsan, tinatakpan pa nila yung may yung may kumot doon sa, 'di ba, normally ang double deck may space, ganyan. Akit ka doon sa gilid. Sa kanya tinatakpan nila. Parang ginawa nilang capsule yung mga Oo, kasi sa amin capsule kaya tinatakpan din. Tinatakpan nila. Ang nangyari doon, minsan ako personally nakikita ko na may nakatakip. Tapos pagtingin mo walang tao sa loob. So, i-assume mo na lang na may tao sa loob. So, ang nangyari dito, hindi ko alam kung kailan sasabihin ko dapat isang gabi. Pero, merong isang tenant doon, medyo malaki siyang tao. Tapos, after siguro kilala na siya na tenant dito sa sleeping quarter na to. Tapos, kilala siya doon sa sleeping quarter kasi kapag natutulog siya, maririnig mo talaga humihilik siya as in lakas. So, dyan na naman, di ba? Oo. Malaking nga kamo kasi, di ba? Oo. So, yun, nabalitaan na lang nila na merong parang nangangamoy sa sleeping quarters. As in yung parang, alam mo yun, kakaiba, parang, ayun. So, yun nga, na doon siya namatay sa sleeping quarters. Tapos, meron may version ng kwento na parang nalaman lang daw. Pero parang hindi ako naniniwala sa version na to Kasi nalaman na lang daw kasi may tumutulo na dun sa baba na bunk. Ay, na parang liquid na mabaho. Sobrang tagal ng na-decompose. Pero parang imposible kasi maamoy mo muna bago may mangyari, di ba? Ano na yun? So parang feeling ko ganun. Para mga na yun, fifth
stage na yan o fourth stage na yan. Pero isipin mo kadiri, no? Di ba natutulog ka, naghihilik ka, bumukod ba kayong bibig mo, tapos bilang may tumulo. Yun. Lasang tenant. So yun yung kwento na narinig ko dun sa ano. Pero grabe na, parang isipin mo, pasok din siya sa urban legend. Oo, saglit lang. Nung time ba na narinig mo yung kwento na yan is, yung pangyayari is same dun sa may year na dun ka nagtatrabaho? O hindi. Napagpasa hindi. pa ko, di ba? Hindi. Ganun, di ba? So, yan yung mga tingin kong ano Kaya hindi urban siya... legend. Ganun din sa amin. Kaya nga nung naalala ko nung one time na bumagyo. Syempre, yung iba nahihirapan umuwi. Nag-offer na yung company namin na, guys, yung mga mahihirapan umuwi, wag na kayong mag-risk, di ba? Pwede kayo matulog sa sleeping quarters, sabi talaga sa announcement. Wag kayong maniwala na may namatay dyan. Kasi yung iba... Sinabi talaga? Oo, kasi yung iba natatakot. Ayaw gumamit ng sleeping quarters kasi nga, ang sobrang siguro sa mga kwento-kwento na kapag natsambahan mo na dun ka natulog, dun sa may kung saan man siya namatay, matik ikaw nang sunod na kukunin. Kumbaga, mababangungot ka dun, hihilahin. Alam mo yung mga horror na nakahiga ka lang tapos yung tapos lulubog kayo dun sa ganon yung eksena. Kaya ang daming takot gumamit ng sleeping quarters nun dati. Saan kaya yan? Parang napaisip ako Ang tanong dito ba yan sa alam ko to. Isa lang naman yung pinasukan ko okay. Pero dun yun sa may una ko sa una. Sa una? Same company, pero dun sa unang venue, hindi dito sa may pangalawa. Kasi lumipat. Lumipat pala kayo? Lumipat. Dun kami dati sa may hindi naman malalaman Doon kami dati sa may Cubao. Okay. Yung may kuryente. Oo, yan. Tama yan. Bago ako napunta dito sa may, alam mo na. Yung may kuryente. Alam na. Yan, dun yan. Ayan. Buti dito sa may bago ko. Oo. Kahit saan, sleeping quarters. kahit sa kahit sa yung ka lang, nagtatrabaho ka na, naka-desk. Tapos naisipan mo. Biro na. Pero gawain ko yun. Kaya lagi sa akin galit. Kasi nahuhuli ako. Hindi ko pwedeng sabihin dito dahil may mga nakikinig akong katrabaho pero nagtatrabaho naman ako. Katrabaho ako. Buti nga yung iba, swerte kaya nang matulog yung same position, yung nakapikit lang. Ako hirap Talagang lulubog talaga ako na nakaganon talaga ako. Ako gusto ko nakaganon. Pero parang ang ganda rin na magkaroon ng ganyang urban legend. Itong pangit pala sabihin na maganda magkaganyan. Kaya may kakilala ka na na kaya niyang matulog nang hindi nagbabago ng position. Yung parang akala mo nag-work lang, no? Tapos akala nila natake bigla. Yung hinayaan lang, no? Hinayaan lang. Kasi alam na gano'n. Nag-work parang, lang, Hindi, wala yan. Sige, yan nyo lang magpahinga. Yung pahinga niya pala, Namahinga na. O kaya pinagtatakpan. O kaya parang lagi niyang tinitimbre, no? Parang lagi niya sinasabi niya na uy, alugin niyo ako kapag may boss, ganyan. Pipikit lang ako sa Tapos nung time na yun na pumikit siya, walang dumaan na boss. So walang umalog sa kanya. Walang umalog. Tapos kinabukasan, andun pa rin siya. Oo. Tapos dumaan yung boss. Pag-alog sa kanya, ang tigas. Na rigor na. Tapos masunurin kasi yung pinagbilinan Hindi, sabi kasi kumbaga uwian na nila, hindi man lang nila ginising. Kasi walang boss na dumaan. Kasi walang boss. Hindi, hayaan nyo lang para makapagpahinga. Ayun, namahinga na talaga. Ay, nako. Ayun. So ito, meron akong kwento. Submitted na kwento to ng isa sa mga listeners natin. Listeners parang yung last na episode, ang tagal na. Pero isa din to hula ko sinubmit niya pa yan 2022. Hindi, actually bago to. Bago. February 18 lang to. February 18. Bago lang. Kasi di ba nag-announce ako na magkakaroon ng bagong episode. Actually, tagal na nga rin since wala sa announcement. Pero ito. Nag-announce ka tapos bigla siya nag-isip. Totoo ba? Yung kwento ko na ba yung kay Lucifer? Ay, yung kay Satanas, yung dahan-dahan siyang umalis. Nakapagawa. Ang pangalan nitong story,
hindi ko alam kung anong term na gagamitan ko. Yung nag-submit itong story na to, si Danica Miranda. Hindi ko alam kung kilala mo to Danica Miranda. Marinda. Danica pa, Miranda ka naman. Debiro lang. Yan. Baka totoo. Yan si Danica Miranda, isa yan sa mga avid listeners ng The Red Door Podcast. Thank you. Kung meron kayong mga kwento, meron tayong bagong email address. Ipa-flash ko dito mamaya. Ano nga bang kwentong RDP? Tama? Oo. Nahirapan pa tayo mag-isip niyan no? Kasi, kasi gusto natin simple lang para madaling matandaan. Yung tipong isang beses lang nila nakita, mag-isip sila ng story. Baka kasi marong send pa di ba? Oo. Iba pa yung makinabang. Kwentong RDP. RDP kasi Red Door Podcast. So, kwentong rdp@gmail.com. Ipa-flash din namin dyan. Dali lang yan kwentong rdp@gmail.com. Wala na kayong ang hirap kasi talaga ng Midnight Titos, 'di ba? Parang ilang ilang tipo ang nandito sa Midnight Titos. Dalawang T. Isa kami. Yung isang T sa kanya, yung isa sa akin. Pero sa Midnight Titos, ang total doon 3 T. Kasi yung Midnight tapos dalawa dun sa Titos. Di ba nakakalito? Kaya ayan yung bagong email, kwentong rdp@gmail.com. Pwede kayo mag-send ng stories. Ano pa ba pwede nila i-send? Mga burger. Ayan. So ito na nga, bago natin makalimutan, yung kwento ni Danica Miranda. Ang title nito is Bantay. Sa'yo kanina, Puneraria ba? Puneraria. Ano mo ba na inayos ko pa to? Kasi ang original na title nito, Puneraria. Hindi ko alam ano ba? Puneraria? Alam ko Puneraria. Ano ba? Ako pala yung mali, no? Inayos ko pa, tas ako yung mali. Purenaria? Nalito tuloy ako. Ako pala yung mali. Inayos ko siya na ako yung mali. Hindi mo na ako nag-check. Ano ba sinabi ko kanina? Parang pagkakarinig ko, Puneraria naman eh. Puneraria. Kasi ang English niya, Furinary. Tama ba? Hindi. Ito na lang. Ito na lang yung pagbabasihan na lang natin. May isang episode yung Shake, Rattle, and Roll na ang title ay Puneraria. Okay, so mali. Ang inayos ko kasi mali yung spelling. Pero nagkamali din ako ng pag-ayos. So, sa mga nakikinig, alam niyo naman, bulol talaga ako minsan. May bago na, papalitan na yung Pinor Urban. Purenaria na. Ayan. Yan, so ito, yung kwento ni Danica Miranda. Ang title nito is, saan na ba yun? Bantay. Ayan. Hi, Titos. At ito po ang kwento ko nung bata pa ako. I guess mga 1 to 2 years old pa lang ako nito. At sa pagkakaalala ni Mama, nasa mga ganitong edad nga daw ako noon. Pero hindi ko ma-explain kung bakit naalala ko lahat ng detalye sa mga nangyari. Nung bata pa ako, wala pa kaming permanent na tirahan. Lagi lang kaming nangungupahan. Sakto naman na naging caretaker si Mama ng isang malaking lumang bahay. Dito lagi nag-uumpisa yun sa mga lumang bahay. Legit. Sakto naman na yung bahay na yun ay gawa sa purong kahoy. Yung style ng mga bahay dati nung panahon ng Kastila. May basement yon kaya dun kami pinatira nung may-ari. Yung pinto ng basement, which is naging kwarto namin, ang katapat nun ay hagdan na kahoy na papunta naman sa taas. May konting distansya yung pagitan. Tapos, saan ba? Ayan. One day, paalis na kami nang may nakalimutan si Mama sa loob. Kaya bumalik siya at ako na lang iniwan niya muna sa may bandang pinto. Mga ilang minuto din yung lumipas, narinig daw niya akong umiiyak. Ang pinagtataka niya, bakit parang ang layo nung tunog ng iyak ko, samantalang nasa may pinto lang naman ako. Take note, yung kwarto namin ay hindi kalakihan kaya ang distansya namin sa isa't isa ay hindi din kalayuan. Kaya nagmadaling lumabas si Mama para hanapin ako. Pagbukas niya ng pinto, wala ako. Tinawag daw niya ako at muling narinig na umiiyak sa itaas na ng bahay.
lalo siya nagtaka kasi imposible na makaakyat ng ganong kataas yung isang maliit na bata at sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga baitang ng hagdan ng mga ganong lumang bahay ay malalaki at hindi kayang akyatin ng bata nang walang kasama. Pagdating ni Mama sa taas, nakita daw niya ako na nakatayo sa sala na mag-isa. Tinanong niya ako, "Anak, paano ka nakakyat dyan?" Sagot ko daw sabay turo, yung bae. Parang kasi bata pa parang tinuro niya sa niya yung babae. Oo. So may babae daw siyang tinuro. Pero wala naman daw siyang nakita nung oras na yon. Sa pagkakatanda ko, inakay ako nung babae papunta sa taas. Pagkatapos ng nangyari na yon, sa hapon daw, pag naglalaba si Mama, iniiwan niya na ako sa duyan. Pag narinig daw niya ako na nagigising at umiiyak, kasunod din yung maririnig na may humuhuni na boses ng babae. Tunog hele daw. Pagtingin daw niya sa akin, tulog na daw ako ulit. Kaya siguro wala akong naalala na takot nung panahon na yon ay dahil naging mabait sa akin yung babae. Iniisip ni Mama na isa yung mabait na bantay. So, doon na lang matatapos yung kwento ko. Magsisend po ako ng bagong kwento soon at maraming salamat. Yun yung kwento niya. So, thank you so much, Danica. Ano, na-curious ako dun sa may hele. Ano kayong tunog? Yung katulad sa TikTok? Yung di ba? Yung usong... yung nakatakot? Oo, yung usong Oo. Pero yun, hindi ko alam kung matatakot ako dito o matutuwa no? Kasi nakakatakot siya sa POV ng mama niya. Mama, oo. Pero at the same time, wala namang ginawa siguro na, hindi, yun nga, siguro yung unang incident, pero yung sa hele, parang okay lang, dagdag tulong kasi imbis na balikan niya, nakakatulog na. Oo nga. Kumbaga nakatipid siya sa yaya. Oh. Ito pero, ito yung literal na ghost employee. Diba? Wala kang bayad doon. Ghost employee. Diba? Literal na ghost employee. Nagkaroon ka naman ng kwento ng mga ganyan na parang multo ba tong mga ganito? Or parang, kasi iniisip ko pwede siyang yung parang kapamilya na namayapa. Oo. Diba? Yan mismo yung tawag niya, yung title, bantay. Gabay, bantay. Diba? Gabay or bantay. Parang sa di ba yung pelikula na Mama? Na? Yung Mama, yung pelikula naman. Mama, yung malaking Nakatakot siya pero kasi siya longing siya na sa anak niya, sa baby niya. Inalagaan niya yung mga bata, diba? Na hindi naman din alam ng mga bata. So, pag nakikita nila si Mama, okay lang sa kanila. Pero sa totoo, sobrang nakakatakot pala nung itsura. So, maraming salamat sa kwento, Danica. Kung meron pa pala... Ay, sorry. Hindi daw siya nilagnat. Wala siyang nabanggit na... Kasi, naalala ko, kada may mga na-experience yung mga bata. Oo, nilalagnat. Na something nakakatakot, matik nilalagnat. Ano kayang explanation? Pero kasi siguro para sa kanya, katulad na sabi niya, wala akong naalala na takot nung panahon na yun. Siguro kasi hindi naman siya natakot. Yung iba kasi feeling ko natakot kaya nagkakalagnat. Kasi ibig sabihin, ibig sabihin, based sa kwento niya, may naaalala talaga siya? Or pinagbabasihan niya lang yung kwento ng mama niya? Sabi niya may time doon na sinabi niya, naalala niya lang na may umaakay sa kanya nung time na yun. Hindi niya tinignan yung itsura, no? Na parang, isipin mo, so inakay? So ibig sabihin, binuhat? Or Hindi, ganun siguro, hawak lang sa ganito. Tapos, alam mo yung pag nag-aakyat ka ng bata sa hagdan. Ang maganda nun, dapat pala, ginawa ng mama niya, since karamihan naman sa atin, lalo yung mga nanay-nanay natin, tinatago pa natin yung mga old pictures, di ba? Sa mga album, yung album na Kodak. Pinakita sa isa, no? Tingnan mo dyan, tapos pag may tinuro. Ito. Oo, no? Maganda yan. Try mo yan, Danica, kung napapakinggan mo ito ngayon. Tanungin mo sa mama mo kung may mga old pictures na family members. Silipin mo lahat ng nandun. Tingnan mo kung naaalala mo man yung mukha nung umaakay sa'yo. Tingnan mo ulit yung photo album, yung family tree nyo. Oo. Maganda. Kung may bunga na. No, pwede yan, no? Unless nakita niya na yung before, tas wala. Kasi di ba nasa bahay daw sila nung pinagtatrabahoan ng mama niya O kaya blanco lang yung nakita niya, no? Yung pala mama na story din to no? Merong isang nanay doon na nakatira dati tapos
naglolong ng anak. Pero Oo, desperate ayun. din na magkaroon ng baby. Nga pala sakto, di ba nabanggit mo yung kwento na mama? Meron tayong pinanood recently. Oo. Na, ayun. Siguro itataka na namin konti. Ha? Na hindi ko in-expect. Na ano? Na magiging ganun kaganda. Nice. Actually kasi, yung movie na yun, in-invite kami, hindi namin alam na yun yung papanoorin namin. Kasi ano siya eh, ano ba? Surprise screening siya. Blind screening, parang gano'n no? Blind screening. Wala. Akala ko nga nung una, ang mga naisip ko nung una, In Thy Name, Mananambal. Ikaw, ano? Ano? mga grapist ni Pepsi Palom. Akala ko yun nung papanoorin kasi surprise eh. Ayaw sabihin yung title. Alam mo yung parang tagong. Pero hindi, no? Kung isipin mo, yun talaga yung parang pinaka pwede, no? Baka ayaw talaga nila sabihin dahil doon. Na ano? Hindi, baka gimmick din kasi ang ganda din naman kasi minsan manood ng ano eh. Kaya nga minsan ginagawa ko kapag may mga nakikita ako movie recommendation, hindi ko sinisilip yung trailer. Recently ginagawa ko din yan. Mas na-enjoy ko yung movie pag ganun. Blind watch talaga. As in, pati plot, di ko sinisilip. Blind watch, no? Nakapikit ka. Wala ka nakita. Pero yun nga, thank you kay Lemon tsaka kay Eka for inviting us sa Viva Films. Thank you. Ayun. Thank you, Viva. Ayun. Yung kwento niya kasi is tungkol sa magkapatid na parang inabuso sila tapos kailangan nilang umalis sa bahay nila. Tapos sabi ng nanay nila na ano nga ba yun? Merong isang lugar na safe. Yung ba? Tama ba pagkakaalala ko? Oo. Nag-iingat ako na hindi masyadong makapagbigay ng details eh. Basta yun, yung lugar na yun. Tapos, go. Hindi, sige. Tapos. Ayun. Tapos, doon nila malalaman na may mga kababalaghan na nangyari after nun at doon, hindi ko in-expect na may ganun siya. Though, matagal ko na ninabangan tong movie na to kasi parang last year pa lang naririnig ko na na parang, malapit na ipalabas to Malapit na palabas to. Tapos parang ang tagal. Natapos na yung taon, hindi ko siya napapanood pa. Tapos nagulat na lang kami na yun na. Ito Paps, ano na lang to, hindi ko i-spoil sa mga nakikinig. Kumbaga i-analyze mo na lang diyan sa'yo. Syempre alam mo naman yung parang pinaka-plot ng movie, 'di ba? 'Di ba? May mga ganyan, may mga ganyan. Tapos naalala mo ko anong taon? Huwag mo sasabihin sa kanila sino yung president nung taon na yun? Teka, i-search ko nga. Bakit? Anong meron? Mapagdudugtong mo yung parang pinaka-tema nun doon sa kung sino yung president. Na hindi ko alam na parang ano yun parang... Pero may idea ako pero oo nga. Ang galing ni Mikael Red. Kaya? Intended kaya ni Mikael Red? Oo, syempre. Na parang from kwento-kwento ng mga time na yun, gumawa siya ng isang story na horror. Putek, ang galing. Galing. Alam mo, na nung media ko, nakausap ko nagtanong ako kay Direk Mikael Red, yung nakwento ko nga sa'yo. Sobrang, alam mo yung feeling ko, ang dami nating pwedeng matanong sa kanya. Dun sa creative process pa lang niya, no? Ang galing. Mikael Red, baka naman. Natanong mo rin ba kung ano yung formula niya sa paggawa ng isang horror movie? Kasi naalala mo dati, nung na-meet natin si Eric Mati. Direct. Oo, sinabi niya yung formula niya. Ano daw formula niya? Sa childhood niya, yung mga kinakatakutan niya. Anong formula ni Mikael Red? Hindi ko pa. Actually, magandang kwento nga yun. Kasi ang tinanong ko lang sa kanya is yung influences niya pagdating sa horror. May nabanggit sa Japanese Japanese yung nabanggit niya na film. Nakalimutan ko yung pinaka-title. Anong title? Nakalimutan ko yung title. Kay Jez kasi yung video. Bayan, sayang. Tapos nabanggit din niya yung... Noroy ba? Noroy? Noroy the Curse? Hindi Noroy. O Cairo? Baka Cairo. Pulse. Cairo. Parang Cairo. Yung tumutunog yung likod. Hindi, Kaya pala yung mga sa Japan. Pero, babalikan ko. Tatanungin ko kay Jess kung nasa kanya yung video. Pero feeling ko nandun.
titingnan ko tapos balikan kita dun sa susunod na ano. Pero yun. Pero kung si Mike Takahashi, hindi ba si Mike Takahashi? Parang hindi eh. Hindi. Sabagay kasi ang style kasi ni Mike Takahashi sa horror niya mga disturbing. Yung Audition sa kanya yan, yung Ichi the Killer pa. Pero ang ganda ng cinematography ng nitong Lilim. Bentahin naman talaga ni... Yun nga parang alam mo yun. Hindi, kasi meron dito sa film na to na something na alam mo yun, nag-match lahat. Na parang yung cinematography na dagdagan ng magandang acting tapos yung kwento. Kasi 'di ba may mga movies na ang ganda ng cinematography pero pero secret. Basta may mga ganong movies na ang ganda ng cinematography pero parang hindi na match up nung let's say pwedeng acting, pwedeng yung kwento, ganun. Pero ito ang ganda. Oo. Meron na sigurong isang parang opportunity. Though siguro sa mga hindi familiar dun sa movie na tinutukoy ko, okay lang sa kanila. Pero basta mas maganda panoorin nyo. Kung napanood nyo man yung movie na tinutukoy namin, magigets nyo. Pero overall, tsaka legit. Tsaka ako sa dinami-dami ba naman ng mga horror na palabas na na napanood ko before na yung up to the point na napapaisip na nga ako, sabi ko, siguro baka sa edad ko na rin, di ba? Kasi sabi ko nga, ang laking factor minsan nung edad mo para matakot ka sa isang horror movie. Ganyan. Doon, honestly, natakot ako. Nakaramdam ako ng takot. Unang takot ko yun doon sa may yung sa may tok-tok. Basta. Talaga ako doon na alam mo yung nag-screenshot, nag-screenshot yung katawan ko . Isa pa sa mga pinakamaganda dito na parts is practical effects yung ginamit nila. Oo, hindi sila gumamit na CGI. Oo. May CGI ba? Parang wala na. Wala. Wala silang CGI. Wala. O baka mamaya hindi lang natin alam kasi sobrang galing ng pagkakagawa . Feeling ko puro lahat yun lang, mga techniques lang sa light, makeup, di ba? Shots, puro ganun lang . Madali. Pero napanood ko yung reaction mo. Pareha tayo. Naisip ko talagang galing ni ni Riza. Ang galing ni Riza. Yung mukha niya, yung parang... Hindi ko siya in-expect kasi last time ko siya napanood dun sa may water gun . Yung bumabaril siya ng water gun. Hindi, pero maganda. Ibang Riza yung mapapanood mo dun, tsaka sobrang dedication. Tsaka grabe yung dedication niya, di ba? Kasi Oo, yung basta yun. Hindi, nakita naman sa trailer yun, pero galing. Alam, naisip ko pala, Beanie, di ba, Beanie? Anong kulay ng buhok ni Mika? Pula. Tapos, Mikael red. Ganon ka, di ba? Isipin mo yun, ganon ka. Grabing foreshadowing. Anyways. Alam mo ba kung anong last name ni Mika? Mika Salamanga? Lim. Ay, Mika. Tapos ano yung movie? Lilim. Wala, grabe. Ako, Paps, kung kita lang kinikilaw. Goosebumps na ako. Kinikilaw na grabe na yung mga coincidences na nakapapansin natin. Mika, pula yung buhok, red. Tapos yung lilim. Lilim. Grabe. Kabit yung parang nag-jigsaw moment. Kaya nga, yun na nga, jigsaw moment. Baka nakalimutan nyo na yan. Ayan, ngayon maririnig nyo ulit. Ayun, teka, napahaba tayo doon. May kwento ka pa dyan, James? Mukhang last story na to. Okay lang din na bitinin natin sila. Wala Ganun talaga pag first episode, lahat ng ibubuhos mo doon. Pero isa din yun sa na-miss nila, I'm sure, yung mga ganitong klase ng banter. Oo. Parang yun nga yung hinahanap. Yun nga daw kasi yung parang pinagkaiba natin sa iba. Is parang nagkukwentuhan lang tayo. Parang sige, feeling nila. Sige, sabihin mo kung sino yung iba. Sina Ewan ko. Sabihin mo muna kung ano yung movie, yung maganda lang yung cinematography. Secret. Secret din. Hindi, lahat naman kasi ng mga horror podcast, may kanya-kanyang style, di ba? Oo, may kanyang identity din. Oo, may kanya-kanyang identity na
parang yun yung strength nila, di ba? Tapos, tayo kasi, hindi natin kaya yun. Ganito na lang yung ginawa natin na hindi natin alam na papatok din pala sa kanila. Kasi gustong-gusto nila yung yung feeling na parang nagkukwentuhan lang. Diba? Alam mo yung Paps, habang hinahanap mo yung kwento mo, anong mic yung gamit mo? Yung pa rin, yung Maono. Maono? Pareha tayo Maono. Powered by Maono pala tayo eh. Thank you sa Maono for sending this microphone. Yes, thank you Maono. Ayan. Okay. May mga mas magaganda pa rito mic eh. Maono din. Bago ng Maono. Oo, ang ganda no. Oo, ang ganda. Kaya Maono, baka naman. Lalo tuloy ako nawala dun sa Excuse me. Ito medyo maiksi lang. Okay. Ang title nito ay Aswang sa Probinsya. Parating climatic, bakit may aswang ba sa Madalas sa probinsya naman talaga. Submitted. Submitted. Okay. Mahirap din kasi ang aswang sa Manila. Ang dami na kasing CCTV dito sa Manila. Madali na lang makikita yung aswang. Parang kahit sa poste may CCTV na, di ba? Ito na. Hello to all avid readers of Spookify. By the way, I am Cherry. I just want to share the story that my mother told us since we were little kids. Putik na yan, hindi ko na-edit to mukhang English ata. I'll make this short, so here it is. Medyo bata pa daw si mama noon at sa probinsya pa sila nakatira kasama ng nanay niya. Somewhere in Quezon Province. Quezon Province. May idea ka? Quezon Province? Is it real? Or Real na real. Real na real. Okay. Hindi, totoo yan. Real. Oo. Madami daw siyang creepy na karanasan doon. Mga asong singlaki ng tao, baboy ramo na humahabol sa kanila, etc. But this one is the most creepy of them all. Meron kasing pamangkin si mama doon. May sakit siya na malubha. I don't know kung ano specifically. So, yung pamangkin niya na yon, madalas si mama at lola ang nagbabantay. Sila yung kasama na natutulog. Yung bahay nila mama nun is made of bamboo. So, sinong sawa? Sinong galit? Pati ano yun, Paps? Pati sahig is kawayan din. Every time na natutulog silang dalawa, yung banig nila. Wait lang. Every time na natutulog sila, dalawa yung banig nila. Isa para kay mama at lola, tapos isa para dun sa bata. One night, nakatulog na si lola pero si mama medyo gising pa dahil binabantayan niya yung batang may sakit. And then, naramdaman daw niya na umuusod ng kusa yung banig na hinihigaan ng bata papunta sa sulok ng bahay nila. Which is dun sa sulok na yun ay may butas. Siguro nasira o ano. Kaya agad-agad niya itong ibinalik sa pwesto sa tabi nila. Ang weird nun, no? Imagine mo yun, Babs, yung nakahiga kayo sa lapag, natutulog ka, may katabi kang bata nasa banig, tapos nakikita mong umaandar pa gano'n. Di ba? Ang weird nun. Paulit-ulit daw na lumalayo yung banig at paulit-ulit niya ding hinihila ito pabalik sa kanila. Pero since medyo bata pa si mama nun, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi na din niya nakayanan magbantay at tuluyan na siyang nakatulog. So parang sinabi, bahala ka dyan. Kanina pa ako hila ng hila sa'yo. Kanina ka pa usod ng usod, bahala ka dyan. Kung dyan pumesto dyan ka na. Paumaga na, nung nagising sila ni Lola at huli na, nung nakita nila na ang banig na hinihigaan ng bata ay nasa sulok na. Doon mismo sa may butas. Wala na din yung bata doon sa banig. Kaya dali-dali nilang binuksan yung pinto para para hanapin yung bata. Pero bago pa daw sila makalabas ng pinto, nakita na nila yung bata. Okay. So wala doon sa banig. Lumabas na sila para hanapin kasi nga naman, nasaan na? Dapat nandito lang. Nakahandusay sa baitang ng hagdan pababa. Nakadapa.
Wakwak ang likod. Halos maubos ang lamang loob at wala na daw buhay. Nung time na yon, hindi na daw sila nagdalawang isip pa sa kung ano ang nangyari. Alam na nilang aswang ang may gawa. Inaswang ang bata na may sakit. Napaka-creepy po talaga pero totoo daw po ito. Kasabihan din po kasi sa probinsya na ang mababango sa aswang ay mga batang bagong panganak at lalo na yung may malulubhang sakit. I'm not forcing everyone na maniwala pero para sa mga taga-province, alam kong alam nyo ito. Thank you for reading my mother's story. Sinend ni Cherry. Thank you. Oh, ba't ako nag-thank you? Hindi naman sa atin sinend to. Kinuha ko lang. Anyways, hindi. Salamat na rin Cherry sa paano yun? Pag-share. Sa pag-share. Hindi ko masabi. Although nire-respect ko naman kung ano yung pinapaniwalaan mo pero naisip ko lang na sana kung bali-balita na rin pala dun sa lugar ninyo na may malalaking aso, may mga baboy ramo na nangahabol, may aswang, dapat hindi hinayaan nung mama mo na hilahilahin yung bata, yung pamangkin, di ba? Kasi for sure pag ganyan mga probinsya. At saka alam nyo na rin kung anong pangontra nyo dyan, di ba? Kasi pag ganyang lugar na may napapabalita mga aswang, alam na rin na, bawang, ganyan, murahin, di ba? Pero grabe yun, ha? Pinihila. Ano kayo pinapahila nun? Ano, dila? Dila? Nakaganon sa banig, tapos nakaganon, no? Paano kung nilagyan niya ng asin or bawang, di ba? Palapit pala yung dila. Tapos, may pampalasa kagad yung aswang. Mas lalong mabango, no? Pero naano talaga ako dun sa yung tulog na, yung inantok na. Nagsawa. Kasi kung ako yun, kinuha ko na lang, tinabi ko na lang sa akin, siguro. At saka isang beses pa lang or pangalawang beses pa lang nangyari. Magpapanik na ako nung gigisingin ko na. Hindi normal na gumagalaw. Sobrang nakatakot yan Or baka kasi dahil nga bali-balita na sa kanila, baka nasanay na lang din yung mga tao. Parang normal. Na nung umuus. Ano nila yung bata? Pamangkin. Hindi, kwento naman kasi to nung mama niya, nung bata-bata pa yung mama niya. So, ibig sabihin, wala pa siya nung time na to. Okay, gets. Or, naisip ko na nga rin na baka nasanay na lang din yung mga tao na parang, may gumagalaw na banig. Hayaan mo yan, aswang lang yan, kinukuha. Gumagalaw yung banig? Hayaan mo na yan, nandiyan na naman si Aladdin. Bahala. Ano na yan, magic carpet lang. Pero grabe, traumatizing yan Lalo na pag nakita mo. Isipin mo lang yung sinabi niya, yung bata. Isipin mo, maliit lang yun. Tapos nakita mo na nasa hagdan. Na... Pero na ganun na nga na wakwak na yung likod. Pero ngayon ko lang narinig yung about sa nababanguhan daw yung aswang sa batang may sakit. Ang alam ko bata kasi, lang. Oo, bata. As in yung pag mas baby, mas mabango. Oo. Lalo nga yung mga kaya nga yung mga nasa tiyan pa lang. Nasa tiyan pa lang. Gustong-gusto nila yun kasi fresh. As in sariwa. Fresh meat. Fresh meat. Diba? Pero ito, pag may sakit, ngayon ko lang narinig siya. Pero kasi kung may sakit, parang meron pa silang morals. Kasi, wag na natin pahirapan yan. Yan, may sakit na lang. Or baka kasi naaamoy din nila na malapit na. Pwedeng ganun, no? Pwedeng may malubang sakit. Alam nila na deadly na or malapit na. Kunin na lang natin. Parang ganun. Di kaya ganun. Pwede. Pero ngayon ko nga nung sinabi mo kanina, naisip ko, alam ko bata lang O pwede rin hindi totoo yung sinasabi ni Cherry. Joke lang. Pero yun. Ay, hindi ko pala nakita yung apelido. Basta wait nga lang. Hindi naman Chua, no? Yun nga. Yun nga sana yung titignan ko. Baka kasi nag-send si Cherry Chua. Ingay naman ang motor dito. Hindi naman masyadong naririnig. Tsaka papatungan naman natin to ng ayun. Yung scary sound. Ikaw, may story ka pa ba? Yung nag-send pa ba? Medyo mahaba. May nag-send actually kasi dalawa to. Tingnan ko, parang feeling ko mahaba ba to? Medyo Pero kaya naman siguro to Oo. Ayan. Teka lang, bakit kasi to puti?
Kukunin ko na lang, tapos paste ko dito. Ayan. Kung gusto nyo pala, inuulit ko lang, kung gusto nyo ng mga mag-share ng mga kwento nyo, tapos isend nyo lang sa dito, sa email address na to. kwentongrdp@gmail.com. Ayan. Ay, ang galing. Same lang pala to. Nahanap mo na? Ito. Sabi niya, actually, same lang to. Si ano din to. Si Danica Miranda din to. So ibig sabihin, continuation niya nung kwento niya about sa may ano? Hindi. Actually, ito nangyari more recently than yung unang kwento niya. Unang kwento niya, bata pa siya, 1 to 2 years old. Lapitin talaga siya ng ano, no? Kwentong kababalaga, no? Hindi kaya tropa sila ni Cherry? Hindi naman. Tapos sabi niya, mag-send siya next. Actually, may kwento din kami. Kasama ko yan si Cherry. Dalawa kami, katabi ko siya nung hinila yung kapatid. Yung pumangkin. Pero ito nga, si Danica Miranda ulit to. Grabe, parang pangatlong member natin si Danica Miranda na nagkukwento dito ngayon. Kaya nga, tapos tayo na lang yung nagre-relay nung kwento niya. Ayan, ito. Hello po, it's me again. Medyo creepy na funny po ito. Ever since, fan na talaga ako ng mga horror stories. Tanda ko pa nga nung bata pa ako, basta nakakatakot, for the go ako. Gabi ng lagim sa radyo hanggang sa halimaw sa banga na nilagnat ako dahil sa sobrang takot. So may pa-age reveal. Ayan ang sinasabi natin kanina, kung nilagnat ba siya. Diyan pala siya nilagnat sa halimaw sa banga. Ayun. Doon na din nag-umpisa yung phobia ko sa banga. Ang usong tubigan dati, di ba, banga? Kahit anong uhaw ko, hindi ako kukuha doon hanggat wala si mama. Then ayun na nga, kahit takot hanggang nakalakihan ko na, favorite ko pa din ang horror. Fast forward to 2000, fast forward, pati ako na ano. Fast forward to 2011, nagbuntis ako. Kung bakit naman napagtripan ko naman manood sa YouTube, magbasa ng pocketbooks, horror pa din. Nag-research pa ako kung paano malaman pag inaaswang ang buntis. Naku, ito dapat yung kinausap ni Cherry. Ano ang mga panlaban or pantaboy ng aswang? Basta lahat ng kakripihan trip ko. Ito na yung kwento. One night, galing ako ng duty. Sobra akong pagod. Dumiretso na ako sa kwarto para magpahinga. Katabi ko matulog yung tita ko and magkabaliktaran kami ng uluhan. Yung paa ko nakatapat sa ulo niya, tapos yung ulo niya naman ay nakatapat sa paa ko. Ba't ganun? Anong Di ko alam. logic dun? Hindi ko rin alam Yung kama namin, nakadikit sa bintana. Yung bintana na yon, pag sumilip ka, may 1 or 2 meters na daanan, parang hallway, pero sa labas na yon ng bahay. Yung hallway na yon, barbed wire yung pagitan, tapos bakuran na ng kapitbahay ang makikita mo. So pag mula sa bintana, pag nasa loob ka ng kwarto, kita mo yung malaking puno ng mangga ng kapitbahay. Kapag umaga. Pero pag gabi, pitch black na lang yun kasi nga wala nang nakatira. So, dilim na lang. Nung gabi na yon, kahit natakot ako kasi kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko dahil nga buntis ako, kung meron man doon kayang-kayang hablutin ang tiyan ko. Pero dahil sa sobrang alinsangan at dahil na rin sa buntis, kaya init na init ako, hindi ko sinara ang bintana. Hinayaan ko siyang nakabuyang-yang hanggang sa makatulog ako. At ito na. Nag-sleep paralysis ako. Bangungot nagising ang diwa. May nakakatakot na babae. Ang itsura niya ay yung babae sa ibabaw ng aparador sa Conjuring. Si Bathsheba. Tama ba? Okay, Bathsheba? yung nakaganon. Oo. Yung nakaganon. Oo. Na unti-unting dumadaan sa bintana na nakatingin sa akin. In slow-mo. Tapos, nung nasa tapat ko na, biglang lumusot. Pumasok sa kwarto yung half ng body niya. Pababa, parang usok na lang. Kaya para siyang hangin na naglakbay sa kwarto hanggang sa mawala. Pero yun yung akala ko. Nakita ko siya ulit na nasa loob ng antik namin na aparador na puro salamin. Andun siya sa loob, nakatingin naman sa akin. Bigla na lang akong nilapitan sa higaan. Niyakap niya ako habang yung hintuturo niya na may sobrang tulis at nakakatakot na kuko ay unti-unti niyang tinutusok sa tiyan ko. Nag-hysterical na ako kasi nag-aalala ako sa anak ko. Lalo na nung bumabaon na
yung kuko sa tiyan ko. Sumigaw ako pero walang boses na lumalabas. Nagpupumiglas ako pero hindi ako makagalaw. Sa sobrang takot ko, nagdasal na ako. Sa awa ng Diyos, nagising ako at pagising ko, yung lintik na kuko sa panaginip ko, kuko pala sa paa ng tita ko. Nadantayan ko dahil nakatagilid ako. Kaya pala nakakatawa. Hindi ko in-expect Nakalimutan ko na nga na sinabi niyang creepy na medyo funny. Nandun na ako, nadadala na ako kasi sleep paralysis eh. Tapos biglang... Natawa ako nung nagkaulirat na ako. Horror story pa more. Nadadala tuloy hanggang panaginip. Yun lang po yung kwento ko at maraming salamat. yung naririnig niya na boses, no, kumbaga doon sa sleep paralysis niya may naririnig siyang nakakatakot na ganun. Yung pala yung tita niya rin niya, no? Kasi bagong pedicure lang. Na-murder pa yung kuko. Nababaut pala doon sa may tiyan. Sino ba yan? Hindi, yun na malupit. Kung nananaginip din pala kung na-sleep paralysis din pala yung tita niya. No? So, ano kaya na panaginipan? Ano kaya na panaginipan? May kumakain ng kuko? May kumakagat dun sa paa? Oo. Pero hindi, kidding aside, nakakatakot talaga ang sleep paralysis. Yan talaga ang pinakatakutan ko. Siyempre, Pero may time before, na pag nagsisleep paralysis ako, wala akong nakikita nakakatakot eh. Parang ang nangyayari sa akin palagi, magigising ako tapos di ako makagalaw. Tapos magsistruggle lang ako ng gumalaw. Tapos yun makakagalaw na ako. Tapos yung feeling na parang nagising ka sa panaginip, yun lang. Pero wala akong, sa awa ng Diyos, wala naman ako nakikita. Wala ka nakikita? Wala. Before, meron. Tapos pero na ngayon, wala. Ako, medyo suki ako ng sleep paralysis. Pero minsan, yung nakokombohan ako 2 times. Alam mo yung nagising ako, bumangon, uminom tubig, sumandal saglit, nagdasal. Pagpikit ko para bumalik sa tulog, andyan na naman, nararamdaman ko na naman. Pero may nakikita ka? Oo, mga weird. Nung one time, ano ba yun? Sa combo na to, sa combo. Kumbaga na-sleep paralysis muna ako, tapos nung pumikit ulit ako, na-sleep paralysis ulit ako. May nagko-cotton bud sa tenga ko. Ganun ka weird eh. Yun yung minsan eh. Tapos, ano yung itsura? Nakakatawa isipin no? Pero nakatakot yung itsura. Oo, kasi sa panaginip ko, tulog ako rin. Tapos may nagko-cotton bud sa tenga ko. Syempre, ikaw, ang gagawin mo, titignan mo kung sino. Tapos sinilip ko pa gano'n, nagka face to face kami. Parang kamukha nung practical effects nung mga hindi, ito. Ang kamukha niya yung halimaw dun sa smile. Yung last? Hindi, yung one. Yung kumain alam mo yung mukhang bungo na kita pa yung eyeballs. Ang kulit ganun face to face kami, tas nakahawak pa siya dun sa may panundot niya sa tenga. Gising talaga ako nun kasi parang totoo Tapos alam mo yung gigising ka na hingal ka? Oo, ganun lagi ako. Yung parang yun yung yun yung sign na na-sleep paralysis ka talaga Ayun. Pero minsan mararamdaman ko pa lang, pinipigilan ko Yung patulog pa lang ako. Tapos parang bigla na naninikip yung dibdib ko. Ops. Alam ko na to, sleep paralysis to. Gigising ako tapos eye bleach. Sa akin naman, nagigising ako. Nakwento ko na to dati Nagigising ako, tapos sleep paralysis, hindi ako makagalaw. Sa sobrang dati, kasi nangyari yun, pagod ka di ba? Pag pagod ka. Sa sobrang natalo ng pagod ko yung sleep paralysis, na yung tipong pagod ako, pagising ko, sleep paralysis, bahala, tulog ako ulit. Natulog ako. Tapos, nakwento ko yun, may nagsabi sa akin, delikado daw yun. Kasi baka hindi ka natulog, Oo. Pero same vibes kayo nung yung banig na kanina pa ako bahala ka dyan, pagod ako, antok ako. Sinisita ko pa yung kanina, ako rin pala gano'n. Yung sa'yo naman, kanina pa ako, palag ng palag dito sa sleep paralysis, pagod ako, bahala ka dyan. Grabe, 1 hour na pala tayo, ang bilis lang.
So, ayun nga, sabi namin kanina, marami pa kami, may mga kwento pa tayo si James, alam ko, marami pang kwento yan. May mga kwento rin ako dito. Dami pa sa Spotify. Oo. Tapos kung meron pa kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa amin, isend nyo lang sa email address namin ulit, kwentongrdp@gmail.com, and babasahin namin yan sa next episode namin. Kailan yung next? Baka next year ulit. Hindi, since medyo madali na lang naman na yung setup namin. Sa ngayon pero kung nami-miss nyo yung soon magkakaroon din, okay, mag-alala. Ito lang kasi convenient para sa amin since ang reason naman kasi nakaraan kung bakit yun din yung reason. Kasi conflict sa schedule na parang busy ako or nagkakasalit-salitan ng oras. Ngayon at least kung maglaan lang kami ng isang oras sa pagka-business namin, magkaka-shoot kami para sa inyo, para hindi na kayo naghahanap ng mga Tas nga pala, si Tito James, full-time na content creator niya. Kaya kung gusto niyo siyang suportahan sa mga ginagawa niya. Mas madami na akong oras ngayon. Full-time na ako na bala ko na ulit bumalik sa trabaho. Hindi, biro lang. Nag full-time na ako kasi may namatay daw sa sleeping quarters. Tapos nahigaan niya. Natakot ako. Napa-immediate resignation. Ayoko na. Sabi na ganyan. Wala Hindi, kung pagod sana ako noon, hahayaan ko lang. Kaso hindi kasi ako pagod kaya hindi ko mahayaan Pero kung pagod ako, bahala ka dyan. Pagod ako, gusto ko matulog. Kunin mo ako sa ilalim. Anyway, so bahala ka dyan. Pagod ako, tsaka puyat. Ayun. So nga pala, before namin i-end yung episode na to, follow nyo kami sa mga social media platforms namin. James, ikaw saan? Sa TikTok. Sa TikTok na lang. Tito James Zoo. Ayan. Ipa-flash ko rin dyan. Feeling ko yung iba namang nanonood, nakafollow sa parehas sa atin. Pero para sa mga bago nakikinig, follow nyo ako dyan sa TikTok. Tito James Zoo. Diyan lang. Yan lang ang ko social media ko. Hindi, kung gusto nyo YouTube na James Zoo. Hindi, ang YouTube ko pala pinalitan ko na para hindi kayo mahirapan. Same din, Tito James Zoo na rin. Tito James Zoo, ayan. Tito James Zoo. Sa akin, sa Facebook, nahack yung Facebook ko before. So, yung Facebook ko is Tito Ian Lee, pinalitan ko na. Tapos, yung sa YouTube is Tito Ian Lee Estrella pala. Tapos, sa Instagram, Tito Ian Lee. TikTok, Tito Ian Lee din. Tapos, syempre, kung pinapakinggan mo to sa YouTube, make sure na nakasubscribe ka na. And kung pinapakinggan mo to sa Spotify, make sure na follow ba o subscribe? Nakafollow ka sa amin. Oo. Yung mga nakikinig ba sa Spotify, Paps, may rin sila. May visuals din sila. Nakikita may din video. nila may video din, okay. May video na Spotify. Panoorin nyo na may video para pakinggan nyo na may video. Tama ba yun? Pakinggan nyo na may video. Hindi panoorin pwede na lang panoorin sa Spotify na may video. Kasi ang Spotify kasi, halimbawa naka-play doon, tapos nilock nila yung phone. Mawawala yung video. Tapos mapapakinggan pa rin nila yung audio. Okay. Tapos ayun na, yung tutulugan na nila tayo. Tutulugan na nila tayo. Alam mo ano sabi nila? Ano? Bala kayo dyan, pagod ako. Bala kayo dyan, pagod ako. Antok. Unahin ko pa ba yan? So yun, maraming salamat sa pakikinig sa comeback episode ng The Red Door Podcast. I'm sure magkakaroon ng sunod. Dito, next year. Hindi. Magkakaroon. Hindi pa kami magsasabi ng exact na halimbawa kung weekly ba or ano. Pero hopefully makakagawa kami in a regular time. At saka Paps, pag ganito yung setup, mas malaki rin din yung chance na may makasama tayong iba. Actually, oo. Kung meron din kayong mga gusto nyong makasama namin sa episodes, itag nyo sa socials namin. Nga pala, meron ng Instagram ang The Red Door Podcast. Oo. Nakalimutan ko The Red Door Podcast. Instagram natin. Pero yung Instagram namin is bago lang. Ang pangalan is The Red Door Podcast PH. Yan. Ang haba pa nito. Right, ayan, i-flash ko na lang sa screen yung namin. So yun, meron ka pa bang ipapahabol, Tito James?
Wala na. Basta abangan nyo yung mga susunod na episode. Kasi kung dati matagalang antay, ngayon konting antay na lang. Ayun. Tsaka yun, mag-request kayo kung sinong gusto nyo na namin isama. Baka meron kayong iba ring pinapakinggan. Diba? Request lang kayo. Wag lang matimingan na pagod kami. Kasi wala kami. Baala kayo, pagod. Biro lang, joke lang. Yan. Ayan, maraming salamat sa pakikinig and kita-kits sa susunod na episode ng The Red Door Podcast. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Bye-bye. Hindi tayo makapagsabay kasi dati nagagawa natin sabay, magkatabi tayo eh. Nagde-delay eh. Oo. Ayun. Bye-bye. Thanks.